Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta ka na? Umani ng batikos si Senador Bato de la Rosa dahil sa kanyang insensitibong komento sa itsura ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Kasama si Representative Sendanya sa grupong nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kilala namang malapit na kaalyado ng mga Duterte si Senador Bato. Kinutya ng senador ang hindi pantay o sa kanyang mga salita ngiwing mukha ni Representative Sendanya. Sinabihan pa niya ang congressman na lumapit sa kanya para sapakin ng mabalanse ang mukha niya. Lingid sa kaalaman ng senador, stroke survivor ang kongresista. Hinamon ni Representative Sendanya na gamitin na lamang ng senador ang kanyang tapang sa paglaban sa pagigipit ng China sa West Philippine Sea. May saysay din ang tapang ni Senador Bato sa pagharap sa International Criminal Court na nag-iimbestiga sa war on drugs nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi kinatuwa ng marami ang naging biro ng senador laban sa kongresista. Para nga kay dating Senadora Laila de Lima, tahasang itong pamabastos, lalo na sa isang taong buong tapang na humarap sa matinding hamon sa kalusugan. Dagdag pa niya, hindi tamang kilos para sa isang lingkod bayan ang ginawa ng senador. Aniya, ang isang senador na nagsusulong ng karahasan kahit sa biro ay hindi naaayon sa tungkuling dapat niyang ginagampanan. Para naman sa grupo ng mga doctors at health advocates, insulto ang mga pahayag ni Senador Bato sa dignidad ng mga taong may kondisyong pangkalusugan. Pinalalakas daw nito ang pagkakahon o stereotyping sa mga may katulad na kondisyon ni Representative Sendanya. Lantarang pagkasantabi ito sa mga taong may karamdaman. Salungat din daw ito, kapanalig, sa pagsusulong ng isang lipunang may paggalang sa lahat ng tao. Dahil minamaliit ng ganitong mga pananalita ang pinagdaraanan ng mga taong may karamdaman. Humingi naman ng tawad ang senador. Nadala lang daw siya ng emosyon. Tinanggap naman ng kongresista ang paumanhin ng senador. Para kay Representative Sendanya, mainam kung hihingi rin ng tawad ng senador sa iba pang stroke survivors. Hindi naman daw siya maramdamin pero ibang usapan na kung binabantahan ng mga nasa pamahalaan ang ibang tao at ginagawang biro ang isang kapansanan. Anong say mo dyan, kapanalig? Dapat daw manatiling makatwiran, makatao ang ating mga politikal na pag-uusap. Ang pagpapanagot o accountability ay hindi dapat tingnang pamepersonal sa individual kundi karapatan, tungkulin ng mga mamamayan. Katulad nga ng sinabi ng kasalukuyang Santo Papa Pope Francis sa World Day of Peace noong 2019, mahalaga ang buhay, politika sa pagbubuo ng mga komunidad at institusyon. Ngunit kung hindi ito ituturing bilang paglilingkod, magiging daan ang politika tungo sa pang-aapi, pagsasantabi, pagkasira. Binibigyan diin sa mga panlipo ng turo ng Santa Iglesia na ang responsableng pamumuno ay pagkasabuhay sa mga katangian o virtues na ginagawang posible ang paggamit sa kapangyarihan para maglingkod. Ilan sa mga katangiang ito ay kababaang loob, kahinahunan, pagkakawang gawa, at pagiging bukas palad. Sa madaling salita, walang puwang dapat sa buhay politika ang mga pananalitang ginagawang biro ang karahasan at ang karamdaman o kapansanan ng mga tao. Bilang mga inihalal ng taong bayan, mabigat ang tungkulin ng mga lingkod bayan tulad ni Senador Bato sa pagsisigurong ang ating mga espasyong pampolitika ay walang bahid ng karahasan, pangungutya, pagsasantabi, lalo na sa mga may kapansanan at may mga karamdaman.
Kaya kapanalig, ipinapaalala ni Jesus sa Ebanghelyo ni Marcos 9:35. Sino mang nais maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Kapanalig, makita nawa natin sa ating mga pinuno, yung ating mga iniluklok, mula sa kanilang mga pananalita hanggang sa gawa, ang pagiging huli at lingkod sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong mapagod sa nabigyan ng paalala ang mga lingkod bayang nakakalimot na walang puwang ang karahasan, walang puwang ang pangungutya sa dalisay na layunin ng politika. Sabi nga ng simbahan, ang paglilingkod sa bayan ay isa sa pinakamataas na uri ng pagmamalasakit sa kapwa. Kasama po dyan ang may kapansanan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.